I like it. Gusto raw ma-achieve ni alias Trixie ang nauusong bold hair colors ngayon. Kaya nag-DIY o do-it-yourself bleach siya ng kanyang buhok. Masyado akong na-attract doon sa mga hair ng mga nakita ko sa video, sa YouTube, sa TikTok. Ang gaganda ng mga hair nila. So sabi ko, try ko nga kung paano ko ma-achieve ito. Pero ang inaasam-asam na hair color ni Trixie na uwi sa ganito, tumigas at nagkabuhol-buhol. Paano na lang kaya ang kanyang crowning glory? Madalas talagang magpalit-palit ng kulay ng buhok si Trixie. Para naman yung color ng hair mo Madali nga kasi ako magsawa. Gusto ko itatry ko yung iba namang mga color ng hair. Pero imbes na pumunta ng salon, DIY siya. Do-it-yourself hair color. Parang kasi less than 500. Sold ka na doon sa pagkukulay ng buhok mo Pero pagka pupunta ka sa salon, 2,500 sa haba ng hair ko is not enough. Nakakagastos ako minsan na 4,000. Hanggang naisipan niyang i-level up pa ang kanyang hair color. Uso na kasi yung pink, lavender, light blue. Ano kaya ma-achieve itong color na to? Nagre-research ako online. Kita ko doon, kailangan pala ng bleaching. Pero mas mahalaga raw kay Trixie na may maipadalang pera sa kanyang mga kamag-anak. Kaya imbes na magpasalon, umorder na lang siya online ng pangkulay at inabilidad na lang niya. Nag-ask din naman ako kung meron bang dapat na hindi gawin or na makakasira sa process. Sabi niya, hindi. Basta sundin lang daw yung proportion na binigay niya. For 1 hour, stay sa buhok para ma-achieve yung na magiging light colored yung hair. Pero dahil sa natatakot din naman ako doon sa pagbibit, ginawa namin parang 35 minutes lang maximum time. Nung natuyo na yung hair ko, okay pa siya maganda yung naging resulta. After 10 to 4 hours, nag-apply ako ulit. Tinakpan namin yung mga area na hindi nasakop nung pag-bleach ko nung previous na araw. Nirinse ko na, the next day, doon na ako nagkulay na preferred ko na color. After nun, pagka nagsusukay ako, no, maganda naman yung resulta. Pero makalipas ang ilang araw, ano nangyari sa buhok mo? Hindi ko na siya nasusuklay kasi dikit-dikit na siya. Every time na maliligo ako, padami na ng padami yung hair loss. Naiyak talaga ako. Maaayos pa kaya ang buhok ni Trixie? Si Sally, hindi rin niya tunay na pangalan. 2 beses nang nag-DIY hair color din nitong lockdown. Kaya confident siyang gawin ito sa ikatlong pagkakataon. Binabad ko po siya ng 40 minutes. Nung pagkabanlaw na po, napapansin ko na po na doon na po tatanggal po yung mga buhok isa-isa. Habang patagal po ng patagal, dumadami na po yung buhok na natatanggal. Sa sobrang taranta po ng mama ko, siya na po yung nagbanlaw ng buhok ko kasi umiiyak-iyak na po ako doon kasi po akala ko po talaga panot na po yung sa likod po ng buhok ko. 2 beses na po talaga siya na-bleach. May damage na po yung hair ko and matapang din po kasi yung pagkakatimpla ko. Hindi na po kinaya ng buhok ko talaga. Dahil dito, ang lagpas balikat niyang buhok, kinailangang gupitin. Itsura po ng buhok ko, nagagandahan po ako, proud po ako, pero po yung dahilan kung bakit naging ganito po yung buhok ko is hindi po. Hindi porket po nangyari sa akin is mangyayari din po sa inyo. Yung nangyari po kasi sa akin, may background po kasi yung hair ko. Nagkaroon po kasi ng proseso, kaya po naging ganun. Yung hazardous effect niyan is, number 1, makakalbo ka. Number 2, or malalagas yung buhok mo. Number 3, pwedeng hindi malagas pero maging sobrang brittle ng inyong buhok. At kailangan nyo talaga mag-conditioner every single day. Dapat naman talaga meron tayong tinatawag na skill certification para dyan. Mas maganda, they buy those FDA-approved na hair dyes. But then, I cannot really guarantee kung hindi sila mag-allergic reaction. Pwede pa rin itong mag-cause ng allergy. Samantala, balikan natin si Trixie na tumigas
Naputol-putol at nagkanda-buhol-buhol ang buhok matapos mag-DIY hair color. Meron kong fear na pagka lumabas pa pumunta ako sa salon, baka sabihin sa akin nung mag-aayos sa akin, hopeless case, baka mamaya kalbuhin ako. Para masolusyonan ang kanyang problema, lumapit si Trixie sa isang professional. Meron siyang certificate na senior hairstylist siya. Tapos, member siya ng international group sa pag-hairstyle. Sobrang buhol-buhol na po siya, matigas, tapos nagkanda putol-putol na yung ibang part ng buhok niya. So medyo mahirap nga matigas, hirap siyang gupitan kasi nga hindi siya pwedeng i-section. Kailangan ko munang putulin yung part na yung may matigas. Ang lagpas balikat na buhok ni Trixie. Ganito na ang itsurang ngayon. Pakiusap niya, huwag siyang husgahan dahil hindi biro ang kanyang pinagdaanan. Hindi ako lumalabas ng bahay kasi nahihiya ako. Siguro after those experience ko sa pagdi-DIY bleaching, never na ako mag-bleach on my own. Kailangan talaga professional procedure ang gagawin para ma-achieve yung process yung kanong pag-bleach ng hairs. So sa mga kapatid natin dyan na mahilig mag-DIY, I hope meron kayong mapulot na aral. Pag-aralan muna po natin ng 1,000 times bago tayo magdesisyon sa pagdi-DIY, lalong-lalo na po sa pag-bleach ng hair. Kasi po, ayoko po na maranasan ninyo kung ano man po yung naranasan ko sa buhok ko. Pwede naman mag-bleach every 2 months or 3 months as long as meron tayong precautionary motion. Kung magbe-bleach ka ng buhok mo, dapat hindi ka maligo ngayon kasi dapat hindi matanggal yung natural oil ng nasa scalp natin. Pangalawa, kailangan lagyan mo ng deep conditioner ang inyong buhok bago tayo mag-bleach para ito ay may double protection. Pangatlo, dapat simulan natin ang pagbe-bleach natin sa likod kasi yung likod walang heat energy yan Hindi pwede sa tuktok or sa harap ka agad. Dahil pag nilagay mo yung bleaching system or even colorant sa harapan mo, mabilis itong nagre-react at mabilis itong naglalighten.